أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Purihin at pasalamatan natin ang tunay at nag-iisang dakilang tagapaglikha, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Katunayan, sa Kanya lamang tayo nagpapakupkop laban sa kasamaan ng ating mga sarili at ng ating mga gawain, at sa Kanya lamang din tayo humihingi ng tulong at ng kapatawaran. Sino man ang ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walang sinumang makapagliligaw sa Kanya, at sinuman ang iniligaw ng Allah ay walang sinumang makapaggagabay sa Kanya, liban na lamang ang tunay at nag-iisang dakilang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ako po ay sumasaksi na walang ibang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah, at ako rin ay sumasaksi na si Muhammad ay huling sugo at propeta ng Allah. Nawa ay mapasa kanya ang pagpapala at kapayapaan ng Allah subhanahu wa ta'ala maging sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng mga taong sumusunod sa tamang landas sa mundong ito, higit lalo sa kabilang buhay. So mga minamahal kong mga kababayan, inshallah po ay magbibigay po ako ng kaunting advice para po sa inyong lahat. At nawa ay sanhihiin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na mabuksan ang inyong mga puso't isipan sa mga paksang tatalakayin natin. Kung mapapansin po natin, mga minamahal kong mga kababayan, ay nakalagay po dyan ang isang napakalaking katanungan na kung saan sinabi dito, bakit ba ako nandito sa mundo? Ito ang napakalaking katanungan kung bakit tayo nandito sa mundo. Ano ang tunay na dahilan kung bakit tayo nilikha sa mundong ito? Sa ngalan ng Allah ang pinakamaawain at ang pinakamahabagin, na kung kaya ay meron tayong ilang mga katanungan na makikita po natin dito sa ating screen. Ang ilan sa mga katanungan na ito, hindi po ba sumagi sa inyong mga isipan ang dahilan kung bakit ang tao ay nilikha dito sa mundo? Hindi po ba ninyo na itatanong sa inyong mga sarili, bakit ako nilikha at ano ang dahilan ng aking pananatili dito sa mundo? Hindi po ba sumagi man lamang sa inyong mga isipan kung bakit ang tao ay isinisilang at binabawian ng buhay, at saan siya hahantong pagkaraan ng kanyang kamatayan? Ano ang mangyayari sa tao pagkaraang lisanin niya ang pansamantalang buhay na ito? Hindi niyo po ba naitanong sa inyong mga sarili kung bakit nilikha ng Allah, ang tunay na Diyos na tagapaglikha, ang mundo at ang mga nilalaman nito? Bakit nilikha ng Allah ang araw, buwan, mga bituin at iba pang nasa kalawakan? Ano ba ang nararapat gawin ng tao sa kanyang buhay? Inaakala ba ng tao na siya ay nilikha ng walang dahilan? At inaakala ba niya na hindi siya magkakaroon ng pananagutan pagkatapos ng kamatayan? Dapat po nating pag-isipang mabuti at usisain ng buong katapatan ang mga naturang katanungan. Nilikha ba ang tao upang mabuhay, magpakaligaya at magpakasarap? Nilikha ba ang tao upang magpakayaman at maglikom ng mga material na bagay? Nilikha ba ang tao upang magtrabaho lamang at ibsan ang mga pangangailangan ng katawan, lumamon at matulog?
Nilikha ba ang tao upang magkaroon ng palasyo at magarang sasakyan? Nilikha ba ang tao upang magunahan at magpagandahan sa pagpapatayo ng mga gusali? Nilikha ba ang tao upang magkaanak, magpakarami ng lahi at pagkaraan ay mamatay na lamang? Alin ba sa mga nabanggit ang layunin kung bakit tayo nilikha? Ano ang susunod na mangyayari kapag ikaw ay napagod na sa kabibilang ng iyong salapi? Dito ba? Sa mga iba't ibang sugal? Ganito ba ang maglasing? O ganito kaya? At ganito? O ganito? Ganito. Kung hindi natin alam ang dahilan kung bakit tayo nilikha, ano kaya ang kaibahan natin sa mga hayop at sa mga taong ito? Katunayan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Sinabi ng tagapaglikha, at ang buhay sa mundong ito ay wala ng iba, kundi isang paglalaro lamang at paglilibang. Datapwat, higit na mainam ang tahanan sa kabilang buhay para sa mga matutuwid. Hindi ba kayo nakakaunawa? Sinabi pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Ang kayamanan at mga anak ay palamuti ng mundo, ay palamuti ng buhay sa mundong ito. Na kung kaya ang mga kayamanan na ito at yung mga anak natin sa mundong ito ay palamuti lamang. Sa makatuwid ay wala sa mga nabanggit ang layunin kung bakit tayo nilikha. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sa Allah ang pagmamay-ari sa lahat ng mga kalangitan at ng kalupaan, at ang Allah ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Katotohanan sa pagkakalikha ng mga kalangitan at ng kalupaan at sa paghahalinhinan ng gabi at araw, tunay na mga palatandaan sa mga taong may pangunawa. Sinabi pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sila ay yaong mga nakakaalaala sa Allah sa ano pamang katayuan, maging nakatayo, nakaupo at kahit paman din nakahiga ng patagilid, at nagmumuni-muni sa pagkakalikha sa mga kalangitan at sa kalupaan, at nagsasabi, O aming Panginoon, hindi mo nilikha ito ng walang saysay. Kaluwalhatian sa iyo, O Allah, iligtas mo kami, O Allah, sa kaparusahan ng apoy sa impyerno. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Katiyakan, aming ipapakita sa kanila ang aming tanda sa buong santinakpan at sa kanilang mga sarili hanggang sa ito ay maging maliwanag sa kanila na ito ang katotohanan.
Napagmasdan mo na ba ang kalangitan? Napagmasdan mo na ba ang sinag ng araw sa kanyang pagsikat at paglubog? Napagmasdan mo na ba ang mga karagatan? Napagmasdan mo na ba ang mga kabundukan? Napagmasdan mo na ba ang mga halaman? Napagmasdan mo na ba ang mga hayop? Datapwat, napagmasdan mo na ba ang iyong sarili kung bakit ka nilikha? Katotohanan, hindi nilikha ang tao para sa mga makamundong bagay, ni hindi rin siya nilikha ng walang layunin. Dahil katotohanan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sinabi ng Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. At hindi ko nilikha ang jin at tao malibang sambahin lamang nila ako. Malibang sambahin lamang nila ako. Ito ang tunay na dahilan, mga minamahal kong kababayan, na hindi nilikha ng Allah ang mga jin, ang mga engkanto, at ang tao maliban na lamang na sambahin natin siya, na kung saan siya ang tunay na lumikha sa ating lahat at sa nilalaman ng mundong ito. At ito ang dahilan kung bakit tayo nilikha sa mundong ito. Walang iba kundi ang sambahin natin ang tunay at nag-iisang dakilang tagapaglikha at hindi para sa makamundong bagay. At mga minamahal kong mga kababayan, ito na ang huling hantungan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ang bawat kaluluwa ay makakalasap ng kamatayan. At sa araw ng muling pagkabuhay, lamang kayo ay babayaran ng ganap. At sinuman ang inilayo sa apoy at tinanggap sa paraiso, katotohanan siya ay matagumpay. Ang buhay sa mundong ito ay isa lamang pagsasaya ng kalinlangan, isang bagay na mandaraya, isang bagay na pansamantala, isang bagay na ang lahat ng ito ay magwawakas at bawat isa ay makakatikim ng kamatayan. So maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa ay buksan ng Allah ang mga puso't isipan ng ating mga minamahal na mga kababayan at sanhiin ito ng Allah upang tanggapin ang katotohanan, ang sambahin ang tunay at nag-iisang dakilang tagapaglikha. So maraming salamat po. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.